Hello mga boss. Gagawin natin ngayon, ayan, kung titignan nyo, bale meron akong mga battery dito at isang board na 12 volts na BMS. So ang gagawin natin ngayon, bale magbubuo tayo ng 12 volts battery gamit yung mga battery na yan. So itong mga battery na yan, sa mga nagtatanong, bale nabili ko yan sa online, sa Shopee. Kada isang piraso nito mga boss, nasa 43 pesos. Kung titignan nyo yung volts, ayan, nasa 3.7 volts, 3000 mAh. Pagdating naman sa bigat mga boss, masasabi kong okay na rin tong mga battery na to kasi mabigat din tong mga battery kahit papano. Di tulad sa mga nauna kong nabili sa Shopee, ang gaan mga boss, sobrang gaan. So sa mga bumibili dyan, sa mga beginners na may balak bumuo ng mga battery pack, so check nyo mabuti yung mga battery yung binibili nyo. So kung nakita nyo mga boss, bale itong mga battery nasa 15 pieces. So gagawin natin dyan, bale hatiin natin yan sa tigli 5. So ganun bale gagawin natin. Ngayon, after natin may tape yung mga battery na yan, na 5 piraso. So sunod naman na gagawin natin, ayan, meron tayong wire. Bale magtatap na tayo ng wire dyan sa mga battery na yan. So gawin ko na muna mga boss. After kong magawa, ipapakita ko na lang sa inyo. Lahat ng positive sa itaas, ayan, kung titignan nyo. So magtatap lang tayo ng wire dyan. So gawin ko na muna para maipakita ko sa inyo. Kung titignan nyo mga boss, ayan, bale tapos ko na malagyan ng wire tong 5 battery. Napakadali lang. Yung kulay red na wire, nakatap yan sa positive, tong black sa negative. Sa mga beginners dyan, yan pala yung tinatawag na parallel connection. Lahat ng positive sama-sama lang, ganun din yung negative. Ngayon mga boss, yung ginawa natin dyan sa una ng 5 battery na yan, so ganun din yung gagawin natin dito sa mga ibang battery. Ayan. A few moments later. So ayan, kung titignan nyo, bale tapos ko na malagyan ng wire itong mga ibang battery. So sabi ko nga, kung ano yung ginawa natin dun sa una, ganun din yung gagawin natin sa mga ibang battery. Ayan, parallel connection yung tawag dyan. Lahat ng positive sa 5 battery, sama-sama lang, ganun din yung negative. Ayan. Ngayon, sa mga baguhan dyan or beginners, kung titignan nyo itong 5 battery na yan, bale naka-parallel connection lahat yan, yung 5 na yan. So kung once na susukatin natin yung voltage niyan mga boss, ang masusukat pa rin natin dyan ay 3.7 volts pa rin. Kaya 3.7 volts pa rin yung masusukat natin dyan mga boss kasi nga, ulitin ko, naka-parallel connection yung mga battery. So i-test natin para makita nyo. Ayan mga boss, sukatin natin. Bale nakaset yung aking tester sa DC volts, 10 volts. Ayan. Kung titignan nyo, ang nasukat natin dyan sa 5 battery na yan na parallel connection ay nasa 3.9 volts or 4 volts. Ayan. Ngayon mga boss, sukatin natin dito sa digital tester para sa mga baguhan, mas makita nyo kung ilan ba talaga yung voltage na nasukat natin dyan sa 5 battery na yan na naka-parallel. Bale set ng aking tester ay nasa DC. So pansinin nyo tong digital tester. So nasukat natin dito sa analog kanina ay nasa 3.9 to 4 volts. Ngayon tignan natin dito sa digital. Ayan, kung titignan nyo nasa 3.9 volts DC ang nasukat natin.
Although 5 piraso yan mga boss, pero nakita nyo, ayan, 3.9 pa rin yung voltahe. Ganon din dito mga boss, panigurado. Ayan. Check natin. Ayun, 3.9. Doon sa isa. Ayan. A few moments later. Bale, nakita nyo mga boss, kada 5 battery na nakaparallel na nasukat natin, 3.9 volts. So, sabihin na natin 4 volts mga boss, kada 5 battery, 4 volts yung nasukat natin. So, para makabuo tayo ng 12 volts, so, ang gagawin lang natin dyan sa mga battery na yan, bale, isi-series naman natin. After natin mag-parallel connection dyan sa mga battery na yan, so, ngayon, isi-series naman natin para makabuo tayo ng 12 volts battery. So, para makabuo tayo ng 12 volts battery, mga boss, sunggit ng battery, ayan. So, babaliktarin lang natin yan. Yung negative, yung mapupunta sa itaas. Yung positive, yun naman yung mapupunta sa ibaba. So, yun lang yung babaliktarin natin. Ngayon, after natin mabaliktad yung isang battery sa gitna, so, i-wiring na natin yan. Ngayon mga boss, sunod naman na gagawin natin after natin may tape yung mga battery. So maglalagay na tayo ng wire para yun na nga may series na natin tong mga battery para maging 12 volts. Ayan mga boss, bale itatap ko lang muna tong wire. So ayan mga boss, bale itatap natin tong wire. Bale itatap natin yan dito sa unahan na battery. Ayan. So pwede sa unahan, pangalawa, pangatlo, pangapat, panglima. So depende na lang sa inyo kung saan nyo itatap dyan sa unahan na battery. Pero ako mga boss, dito natin itatap yan. Ayan. Bale, positive yan. Ayan. Ngayon, after natin may tap yung wire na yan dito sa unahan na positive, sunod, putulin lang natin yan. Ayan. Tapos, sunod, itatap naman natin yan dito sa gitna, sa negative. So, sana mga boss, sa mga baguhan dyan, makasunod kayo. So, itatap lang natin yan sa gitna, sa negative. Yan yung binaliktad natin na battery kanina, yung negative na punta dito sa itaas. So, dyan natin itap yung wire na yan. Ayan. So, kung titignan nyo, ayan, napakadali lang. Tignan nyo mabuti sa mga beginners dyan. Positive, tapos negative. Bale, nag-jumper lang tayo. Ngayon, sunod naman na gagawin natin. So, after natin mag-tap ng wire, ayan, sa positive to negative. So, gagawin lang natin, baliktarin lang natin tong battery. Ayan. So, dito naman tayo mag-jumper. Bale, dyan tayo mag-jumper sa gitna mo, boss. Ayan, lagyan ko lang ng wire. Ngayon mga boss, itatap naman natin yan dito sa gitna. Ayan. So, pwede dito sa unahan, pangalawa, pangatlo, pangapat, panglima. So, kahit saan dyan mga boss, pwede basta sa gitna. Pero tayo, bale, magtatap tayo dito sa unahan. Ayan. Para hindi pa tignan. Tapos, after natin makapag-tap ng wire sa gitna, so, ikakat natin yan mga boss. Tapos, itatap naman natin yung wire na yan na kinat natin. Wait lang, balatan ko lang. Ayan. So, itatap naman natin yan. Bale, dito naman sa negative, sa itaas. Ayan. Ayan yung negative. Bale, dyan natin itatap yan. So, tama naman mga boss. Ayan. Positive, negative, positive. So, tama mga boss. So, tignan nyo na lang mabuti sa mga baguan dyan para makasunod kayo. Ayan. So, tapos na natin may series tong battery. Ayan, kung titignan yung mabuti.
Ngayon, sunod naman na gagawin natin, susukatin natin yan, tignan natin kung nasa 12 volts ba yung masukat natin sa tester. So, gawin natin. Ayan mga boss, sukatin ko lang. Bale, nasa yung aking tester sa DC volts. Bale, ito pala yung negative mo, boss. Ayan. Tapos, ito naman yung positive. Bale, dyan tayo magte-test point. So, tignan natin. Ayun, kung titignan nyo, meron tayo na sukat na 11.91 volts DC. Almost 12 volts na yan, mga boss. Ibig sabihin, tama yung pag-wiring natin sa series dahil meron tayo na sukat na 11.91 volts DC. Ngayon mga boss, sunod naman na gagawin natin after natin ma-series yung mga battery para yun na nga, makabuo tayo ng 12 volts. So, sunod naman na gagawin, bale, itatap naman natin ngayon tong BMS. Ayan, na 12 volts. Para may protection tong mga battery sa overcharge. Kung titignan nyo, ayan, bale, tapos ko nang may lagay yung BMS, may tap. So, hindi ko na pinakita dito sa video para hindi na umaba. Ayan. So, madali lang naman i-tap yan. Bale, ito yung 0. Ito yung 0 volts. Tapos, sunod, ito naman yung 4.2 volts. 8.4 volts, tapos 12.6 volts. Tapos, ito naman yung output na positive, negative. Ngayon mga boss, tuturo ko naman sa inyo yung pag-tap ko dito sa BMS. Bale, ito yung negative. Ayan, negative out. Bale, nag-tap lang tayo ng wire. Tinap natin dito sa 0. Ayan, dito sa BMS. Tapos, sunod, tong 4.2 volts, nag-tap din tayo ng wire dyan na kulay red na wire. Bale, ayan, dinaan ko dito sa ibaba nitong BMS. Tinap ko naman dito sa positive. Dito sa unang layer. Ayan, sa battery. 4.2 volts. Tapos, tinap natin. Ayan, dyan. So, pwede natin itap dito sa una, pangalo, pangapat, panglima. So, depende na lang sa inyo. Basta dito sa unang layer nitong battery. Ngayon, ito naman 8.4 volts. Ayan, nag-tap din tayo ng wire. Tinap naman natin dito sa ibaba, sa gitna, sa positive. Ngayon, dito naman sa 12.6 volts, ayan, nag-tap naman tayo ng wire. Bale, dito naman natin tinap sa positive out itong battery. So, ganun lang kadali mga boss. 12.6 volts, ayan. Ngayon, magsukat naman tayo dito sa output nitong BMS, dito sa positive and negative. Ayan mga boss, check natin. Bale, ito yung output nitong BMS. Dapat meron tayong masukat dyan. Ayun. So, kung titignan nyo, meron tayong nasukat mga boss, 11.91 volts din. So, ibig sabihin, tama din yung pag-wiring natin or pag-tap natin dito sa BMS board na yan. Dito sa battery. Ngayon, bale magtatap lang tayo ng wire dyan. Bale, yan na yung pinaka-output nitong battery pack na ginawa natin. Kung titignan nyo, ayan, bale nakapaglagay na ako ng wire dito sa output nitong BMS board sa positive and negative. Ngayon, sukatin ulit natin. This time, dito na tayo magsukat mga boss sa mismong wire. Ayun, kung titignan nyo, meron tayong nasukat na 11.91 volts DC. So, ibig sabihin mga boss, okay na itong ginawa natin. Bale, pipix ko na lang itong board, lalagyan ko na lang ng cable tie-yan para yun na nga, hindi gumalaw basta-basta. Pero okay na to. Actually mga boss, itong battery pack na 12 volts na yan, kaya ginawa ko yan kasi meron akong panggagamitan dyan. Meron kasi akong customer na nagpapassemble ng speaker, kaya ginawa ko yan mga boss. Basta abangan nyo na lang sa susunod na video, malalaman nyo din kung saan kong gagamitin yung battery pack na 12 volts na yan. Sa ngayon, hanggang dito na muna itong ating video. Sa mga hindi pa pala nakasubscribe, huwag niyo sanang kalimutan mag-subscribe at pag-ipindot na rin notification bell para sa susunod na upload na gagawin natin, ma-notify kayo. Sa ngayon, hanggang dito na muna. Maraming salamat.